maganda. Ay, nung kapatid. Ikaw naman, di nga ako pumunta eh. So, ayan. Absent na nga ako eh. Speaking of hindi kayo pumunta, maraming mga opisyal na hindi pumunta. Anong Oo. dahilan nyo ba't hindi po kayo pumunta? Hindi naman kami nag-usap sa minority. Sa totoo lang, hindi nga kami nagkita-kita. Kanya-kanya na lang. Nung dumating kami sa Senado, punta ka mamaya. Hindi. Lahat hindi. Ako, masama ang loob ko. Sa totoo lang, last year, wala akong gana. This year, mas lalo akong walang gana. Kasi kinakasuhan naman ang mga minority. Inuubos naman kami. Pagkatapos, dalawa kinulong. Isa fugitive. Tama ba to? Hindi naman yata karapat-dapat. Lagi ba sa nagsasalita ng kritisismo, oposisyon daw, ay nako. May picture na kumakalat ang gaganda ng mga damit ninyo kaya akala namin a-attend kayo doon sa zona eh. Hindi, damit ko nga yung mga punit-punit, puro mga retaso yon. Sabi ko sa pinsan ko, kasi pinsan ko kumuha, pinatahi ko lang. Sabi ko, eto, sa katutak na retasong itim. Ibuo mo yung gawin mong palda, at saka yung bulok na barong. Tapos sabi niya, walang gana naman itong pinapagawa mo sa akin. Sabi ko, ganyan ang itsura ng ekonomiya natin, yan ang bansa natin. Gutay-gutay, punit-punit. Gutay-gutay, di ba? Tagpi-tagpi. Gawin mo na, yan na yan, wala na yan. Walang kwenta eh. Nang gumawa ng glamorosa. Wala sa mood eh. So regarding sa zona po pa rin, No, di ba? Tama lang yun na hindi kayo mati ng SONA. Talagang sayang lang yung pagkaayos nyo. Sayang lang yung ganda ng damit nyo. At sayang na sayang lang din. Mag-makeup ka pa. Senador Amy. Magpapaganda ka pa. Pero ang kaharap mo na magsasalita sa harap ng ng stage, sinungaling. Ubod na sinungaling. At wala ring nagawa at walang accomplishment. At wala rin may pakitang resibo. Ayan po mga kababayan at mga kapadspress. Dito po bawal na daw ang 15 years old pababa na gamitin sa vlog at magtrabaho bilang vlogger. Di ba? Paano naman kung bigla mong maispatan at makasama siya sa pagbablog mo? Di ba? Okay lang yun. Dahil isang beses lang naman. Pero kung yung araw-araw, lagi siyang nandun sa content mo, sa video mo, ibang usapan na yun. Di ba? Kaya dito, children in vlogs. Under 15 influencers now covered by new Dole rules. Yan po, maliwanag po. Siguro, dahil sa nagkikpit sila, dahil sunod-sunod ang mga kabalastugan o sunod-sunod yung mga krimen na nangyayari, di ba? Kaya mga estudyante, dapat yung mga batang 15 years old below, focus lang talaga sa pag-aaral. Di ba, mga kababayan, mga kapadspress? Hindi yung nandoon lagi sila sa platform ng mga tutusin talagang marami nito sa Facebook eh. Marami sa Facebook. Kaya maraming mga ginagamit ng mga bata sa Facebook, ginagawang content. 'Di ba? Paano yung mga tanong dito paano yung mga influencer na mga vlogger na na charity vlogger. Paano naman yung mga gano'n, 'di ba? Yung mga ang content nila tungkol sa mahihirap, lalo na yung mga bata. Yun ang mahirap, 'di ba? Aalisin na 'yon, malamang at sa malamang tatamaan yung mga yun, 'di ba? Kaya ang mga batang wala pang 15 taong gulang na sumasali sa mga vlog, live stream, digital ads at iba pang online na nilalaman ay maaring kilalaning work permit mula sa Department of Labor and Employment. Kailangan ng permit di ba? So ngayon, yun nilabas nila, di ba? Dahil nilabas ni Labor Secretary daw, Francis Tolentino, ang Labor Advisory 12 Series of 2026. Ito, di ba, para palalahanan ang mga magulang, tagapag-alaga at employer na ang mga batas, mga batas laban sa child labor ay sakop din sa digital media at content creator. Hindi lang kasi dati yung mga radio,
TV. Meron na yan sa radio TV. 'Di ba? Sa mga commercial, yan. Kailangan yan 'di ba? Ini-implement na yan. Pero ito, bago ngayon sa mga Facebook. Sa mga Facebook, YouTube, mga social media platform, di ba? Yun. Sakop ng advisory noong Hulyo 21, simula Hulyo 21. Ang mga batang sumasali sa pampublikong libangan o impormasyon, ano yung mga libangan? Siyempre, kunyari, nagkakaroon kayo ng kasiyahan, kasama sila sa mga nabibidyohan. Diba? Sa pamamagitan ng traditional at online na media. Ito, social media. Na sa ilalim daw ng Republic Act 9231, karaniwang hindi pinapayagang magtrabaho ang mga bata na wala pang 15 maliban kung nagtatrabaho sila sa ilalim ng tanging responsibilidad ng magulang o legal na tagapag-alaga sa isang negosyo na pinagtatrabahuhan lang ng mga miyembro ng pamilya at kung kanilang partisipasyon, di ba, sa pampublikong libangan o impormasyon ay mahalaga. Dapat daw kumuha ng permit mula sa DOLE ang mga employer bago kunin sa trabaho ang mga batang sakop ng regulasyong ito. Kaya nga, yung pagbablog, kinukonsider nila na ang bata ay nagtatrabaho. Kumikita kasi ang vlogs, di ba? Kaya ginagawang pagkakitaan. Ngayon, bawal na ngayon pagkakitaan ang mga batang 15 years old pababa na sinasama sa content. Di ba? Kaya ayon sa DOLE, ang saklaw ay nakadepende sa uri ng trabaho ng bata at ang platform na ginagamit para i-distribute ang nilalaman. Saklaw ng mga patakaran ng telebisyon, radyo, sine, teatro at print. Pati na rin ang streaming services, social media, blogs, digital ads, web series, podcast, podcast, diba, mga interview dyan na maispatan, mga bata, bawal na yun. At iba pang content na ipinamamahagi sa broadcast o digital platforms na social media, di ba? Kailangan ng working child permit kapag ang paggawa ng content o kaugnay na aktibidad ng bata ay sakop ng Department Circular 2 Series of 2018 na nagtatakda ng mga permit para sa mga batang wala pang 15 na sangkot sa pampublikong libangan o impormasyon. Kapag ang isang bata ay nagtatrabaho sa ilalim ng responsibilidad ng magulang o legal na tagapag-alaga sa tradisyonal o online na media, ang magulang o tagapag-alaga ang may pananagutan. Malamang sa malamang, magulang naman talaga, di ba? Yung pananagutan ayon sa RA 9231 at mga pinatupad na alituntunin nito. Sabi ng DOLE, layunin ng advisory na protektahan ang kapakanan, kaligtasan at karapatan ng mga batang pasali sa mga aktibidad ng libangan at informasyon. Pero marami yan. Sa Facebook talaga, marami talaga. Mga reels yan. Yung mga reels talagang marami mga batang. Mga action, kung ano yung mga mapapagkakitaan, magkaroon lang ng entertain ang bawat video nila na kailangan kasali ang bata. Yun yung talagang tatamaan. Di ba? Kaya yan po, no? Bago pong lahat, ay welcome po muna sa aking channel. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. Kaya ito po, no? Sa video ito, si Senador Amy Marcos, diba? Senador Amy Marcos, ayan o, nagsalita po tungkol sa sona ng kanyang kapatid. Sa sona ng kanyang kapatid na sinasabing karamihan ay the worst sona of the history. Diba? Na talaga namang walang kwenta. Grabe, diba?
Kaya ito po, no, panoorin po natin ang video ito bago tayo mag-comment at ma-analyze natin yung mga pinagsasabi ni Senador Amy Marcos. Inyong pananaw, aling mga bahagi ng talumpati ang hindi sumasailalim, sumasalamin sa tunay na sitwasyon ng ating bansa? Hindi naman sumasalamin, walang salamin, walang makita. Hindi natin ma-optimize kung anong klaseng zona ang ginawa ng presidente nyo na si Ferdinand Bongbong Marcos. Ay, nako. Kawawa naman yung kapatid ko. Parang may alternate universe yata sa palasyo. Hindi naman ang kapatid mo ang kawawa eh. Taong bayan talaga ang kawawa. Huwag ka na maawa sa kapatid mo. Dami ng pera niya eh. Kung ano-ano yata rin report doon na kunyari may accomplishment, wala namang accomplishment. Marami kasi. Ang dami talagang pinagsasabi na nahilo ko. Eh, syempre, Diba ya? Maliwanag na maliwanag, diba? Sabi ni Senador Amy Marcos. Walang accomplishment, diba? Ibig sabihin, walang resibo, walang natapos na project. Ganun lang yun. unang-una, lahat ng tao nagtatanong sa akin, bakit naging space cadet, mag-astronaut na tayo? Nagkakamot nga ako ng ulo, ano ba yun? Na magkaka-launching pad daw sa Cagayan, kauna-unahang spaceport. Katabi pa namin sa Ilocos Norte. Kaya nga, sino bang tao ang Halimbawa, tanong natin sino bang tao ang makapagsalita o kung sinong matinong tao ang makapagsabi ng ganitong klaseng sinabi ng ating ng inyong pangulo, di ba? Unang-una, parang di ba? Parang nagyayabang na lang siya nung sinabi niyang magla-launch ng skyrocket, di ba? Sa Kalawakan. Unang-una, marami nagsasabi nga, di ba? Magastos yan. Pangalawa, anong matatapos mo sa isang taon? Yan tagal-tagal niya bago mapa-launch mo o papalipad mo sa Kalawakan, di ba? Ano bang klaseng rocket yun kasi? Gaano ba kalaki? Pwede sabihin natin kasing laki ng lapis, pwede pa. Yung rocket. Di kumuha na lang siya ng paputok, di ba? Nang lumilipad na whistle bomb sa Bulacan. Wala pang isang taon yun, saglit mo lang mapapalipad yun. Eto, rocket. Kailangan ng masusing unang-una, kailangan ng mga experts sa mga parang mga scientists, di ba? Tapos yung mga experts sa mga electronics na mapapalipad ang isang rocket, di ba? Astronaut, yun. Ilang taon mo mapapagastusan yan? Bilyon ang gastos diyan. Samantalang yung project natin wala ka pang nagawang nagawa at natapos na trend, 'di ba? Wala pang natatapos, wala nga tayong trend Wala nga tayong subway, 'di ba? Rocket pa kaya? Ang ganda ng ambisyon, 'di ba? Yan yung taong ambisyoso na wala naman nagagawa. Yan ang sabihin mo sa kapatid mo, 'di ba? Sabi sa loob ko, wala na ngang port doon sa Port Irene. Wala na Yan, ngang isa airport pa, sa diba? Lalo. Hindi Ayan pa. mabuksan-buksan. Magkakaroon pa ng spaceport. Tapos yung Cagayan na yan, halos kinain na ng buong dagat at ng ilog. Sa dami ng dumaan na bagyo, lalagyan pa ng spaceport. Ano ba yan? Kasi, unang-una, yung, ewan ko kung anong kinakain yung parang kinain na yung utak di ba? Parang ganun. Wala na sa katinuan yung sinasabi. Maliwanag na maliwanag, di ba? Wala na sa katinuan ang pagsasalita, ang sinasabi. Kung ano na lang ang ambisyon ng pinagsasabi. Di ba? May masabi lang sa SONA. Puro pangako. Ano ba yung mga paglalaroan ng mga rocket ship? Meron ng Philippine Space Agency, meron pang sinasabi si General Browner na spaceport para sa military naman. Nakukunin na naman sa modernization. Puro mga ambisyon Yung modernization na yan, 14 years na, hindi na modern.
Pero kayo po, Wala dahil sa, alam nyo, nagkaisa kayo sa mga nag-ano din ng budget, ang legislative branch, meron ba tayong pang pondo dito sa racket na to? Nagtataka nga ako balak kung saan yung Wala na. Walang pondo. Maliwanag na maliwanag. Walang may pondo. Di ba? Kinuha na nila yung pondo ng ng project sa mga infrastruktura na yan Di ba? kukunin na naman ba yan sa modernization? Kawawa naman sundalo natin. Wala na nga baril. Na babaril, yung mga second Isa hand pa na yan. bulok galing Yung mga armas ng mga sundalo, wala na rin budget. Malamang sa malamang. South Korea. Hindi ko nga maintindihan kung saan manggagaling yan. Nakakapagtaka. Ang dami-daming sinasabi na paggagastusan. Yung malaki din na dun sa budget na mahabang debate namin, yung 84 billion ng DepEd, yung school building fund. Hindi naman nagre-report na maayos. May malabong mga report na yung 40,000 daw na pinangako, nasa 23,000 na daw yung tapos. Pero pag tinanong mo sa DepEd, wala pang 1,000 ang natatapos sa taong ito. Kaya Wala na. Alam nyo kung bakit kung napunta. Di sa kanya-kanyang bulsa na naman napunta. Ayan ang magandang imbestigahan din. Yang tungkol sa classroom. Dapat yan. Maimbestigahan din yan sa Blue Ribbon Committee. Hindi sa ngayon. Sa ibang araw. Sa susunod. Sa panahon din yan. Sa ibang panahon, maimbestigahan niya. But ang maganda lang dito, yung kumbaga mabalikan niya mga yan. Ipinangako nila na 40,000 na classroom. Ngayon, ano nangyari? Wala raw 1,000 di ang laki. Ang laki-laki ng budget. Nasaan napunta yung budget? Ang tanong dyan. Kumalat na. Napunta na sa mga iba-ibang bulsa. ano ba nangyayari? Hindi ko maintindihan. Ang labo nung tungkol sa education na number 1 sa budget sana. Talagang Sino ba'y pumalit sa Vice President Inday Sara? Yun ang dapat mafisik. makita ninyo, very motherhood yung statements, di ba? Pie in the sky, very motherhood lahat. Ang pinaka-importante, taas ang sahod ng guro. Yan ang pinaka-importante at the end of the day, di ba? Hindi Wala naman na school rin building, no? hindi Sayang. naman computer. Tapos yung marami rin nagtatanong, magkakaroon ng computer center sa mga Dapat taon-taon di ba? Dapat taon-taon natataasan yung sahod ng mga guro. Iyan dapat ang maganda. Di ba? Ngayon, ano nangyari? Kahit mga guro ngayon, ang taas-taas ng pinag-aralan ng guro, di ba? Magsusunog ka ng kilay ng 4 na taon o kaya 5 taon para maging guro ka. Tapos ano mangyayari? Ganyan lang ang sahod, ang baba, di ba? Dapat merong teacher 1, teacher 2, teacher 3, yung mga level na promotion, di ba? Na taon-taon nag-i-increase sila. Di ba? Masakit di ba? Masakit ang nangyari sa DepEd, di ba? Na kinurakot. Mas masakit sa mga guro. Ano nangyari sa sahod nila? Kawawa, di ba? Hindi lang estudyante. Puro mga guro, kawawa rin. gubat. Saan yung internet doon? Walang kuryente doon. Kaya nga, mobile daw, mobile. Ay, naku, tignan natin kung paano ba yun talaga. Samantalang yung mga teachers natin, ganun pa rin yung sahod, pati yung chalk allowance, hindi nabibigay diba? ng buo. Nandun pa rin, nakapako pa rin sila doon sa salary standardization 5 na hindi pa kompleto. So, paano mag-i-improve kung mismo yung teacher hindi naasikaso? Pero may sabi siya, tungkol Kaya- sa teacher, Eto, pagka nagsialisan yung mga teacher, malamang at sa malamang, marami nga nagsisialisan sa nangyayari ngayon. Di maubusan tayo ng teacher, maubusan tayo ng guro. Sino ang kawawa? Yung mga estudyante. Di ba? May mga, unang-una, di ba, yung mga veteranong teacher na tumagal na ng 20 years, 10 years. Yan yung mga, yung mga magagaling na talagang magpapahusay. Kumbaga, iyan yung mga magagaling maghulma. Iuhulma nila yung galing ng isang estudyante. Sila yun, di ba? Sayang. Tagal-tagal na nila, ganun pa rin ang sahod nila. Kaya mapipilitang umalis yung mga yan, papuntang ibang bansa. na walang teacher na magre-retire na teacher 1. Well, sana, hopefully, pero Oo, alam yung naman retired, natin diba? na marami pa rin Nabanggit nga yung retire, di ba? Ibig sabihin, pag nag-retired ka, ang tagal mo, lahat hanggang sa maging 60 years old ka na pagka-veterano mo, doon ka na magre-retire sa pagka-teacher. Kaya nga sabi, walang magre-retire na, kumbaga, hindi makakapag-retire ang teacher kasi
Nag-resign na sila sa pagka-teacher nila. Yun yung ibig sabihin ni Boss Dada. Hindi tatagal at hindi hahantong sa pagka-retired kasi maaga silang aalis at mag-re-resign sa pagka-teacher. Teachers na hindi na po promote at yung promotion na politika na rin eh. Oo. Naku, pambira talaga, di ba? Nabibili pa, may nabaril pa sa Palawan. Kaya ang hirap talaga, marami talagang dapat gawin sa edukasyon. Hindi naman bobo yung Pilipino, pero pag tinignan mo yung mga PSA scores, yung mga PISA, di ba? Ang baba ng score ng mga anak natin. So, paano niyo po Wala ma-relate na, itong naging zona ng presidente? Siyempre, kasi naging yung level ng kumbaga yung level ng edukasyon natin mababa na 'di ba? Hindi na maganda. Ayun yung kapatid. Ikaw naman, di nga ako pumunta eh. So, ayan. Absent na nga ako eh. Speaking of hindi kayo pumunta, maraming mga opisyal na hindi pumunta. Anong Oo. dahilan yung ba't hindi po kayo pumunta? Hindi naman kami nag-usap sa minority. Sa totoo lang, hindi nga kami nagkita-kita. Kanya-kanya na lang. Nung dumating kami sa Senado, punta ka mamaya. Hindi. Lahat hindi. Ako, masama ang loob ko. Sa totoo lang, last year, wala akong gana. This year, mas lalo akong walang gana. Kasi kinakasuhan naman ang mga minority. Inuubos naman kami. Pagkatapos dalawa, kinulong. Isa, fugitive. Tama ba to? Hindi naman yata karapat-dapat. Pero may Diba, picture na. nagsasalita ng kritisismo, oposisyon daw. Ay, nako. May picture na kumakalat ang gaganda ng mga damit ninyo kaya akala namin aaten kayo doon sa zona eh. Hindi, damit ko nga yung mga punit-punit, puro mga retaso yon. Sabi ko sa pinsan ko, kasi pinsan ko kumuha, pinatahi ko lang eh. Sabi ko, eto, sa katutak na retasong itim. Ibuo mo yung gawin mong palda, saka yung bulok na na barong. Tapos sabi niya, walang gana naman itong pinapagawa mo sa akin. Sabi ko, ganyan ang itsura ng ekonomiya natin, yan ang bansa natin, gutay-gutay, punit-punit. Gutay-gutay, di ba? Tagpi-tagpi. Gawin mo na, yan na yan, wala na yan. Walang Tapos wala akong kwenta eh. gana ng gumawa ng glamorosa. Wala sa mood eh. So regarding sa zona po pa rin, No, 'di ba? Tama lang 'yun na hindi kayo umati ng SONA. Talagang sayang lang yung pagkaayos nyo, sayang lang yung ganda ng damit nyo, at sayang na sayang lang din mag-makeup ka pa, Senador Amy, magpapaganda ka pa, pero ang kaharap mo na magsasalita sa harap ng ng stage sinungaling, ubod na sinungaling, at wala ring nagawa at walang accomplishment at wala rin may pakitang resibo, 'di ba? Sayang lang pag pumunta lang kayo doon at umaten. yung racket, may tinanong kasi O, is yung na racket diretso na yan, sa di ba? common sense lang. Pero kung kayo po tatanungin, may benefits pa tayo makukuha or gain diyan sa racket Sabi nga ni Auntie Claire, 'di ba? Yun daw yung senyalis ng magandang ekonomiya. Dun sa racket na yun. o dapat mas unahin yung ibang bagay? Siguro naman, dapat unahin muna yung bigas, yung mahiwagang 20 peso bigas, na ewan kung bakit naman yung pinangako, naloka naman ako nung pinangako yun. Good pa ako nun eh. Medyo naniniwala pa akong may pag-asa noon. Abay, nagulat ako pa, magiging 20 pesos yan. Akala ko tutulungan natin yung magsasaka. Paano magiging 20 pesos yung abono kataas-taas, yung crudo kataas-taas, yung But yung unang-una, wala naman talagang pag-asa maging 20 pesos ang bigas natin, 'di ba? Tatagal ba 'yon? O 'di ba? Yung realidad at talagang unang-una yung langis natin tumaas, 'di ba? Paano pa mapapababa yung bigas? 'Di ba? Sa transportation ng kumbaga transportation na lang na pag-aangkat ng mga bigas luging-lugi na, 'di ba? Kaya hindi bababa yan. Ngayon, subsidy daw. Hindi kailangan ng subsidy nang galing sa gobyerno. Saan nang galing subsidy? Di sa tax na naman natin. Pera na naman ng taong bayan ang gagamitin. Grabe naman talaga. Ayun, yun. Pinagmalaki sa SONA na yung excise tax na minadali nila sa Senate at saka sa Congress, minadali nila ng todo. Wala nang debate sabi nila, kailangan. O, nung linabas yung announcement, ang tinanggalan lang naman ng excise tax, yung kerosene at saka LPG, yung inaasam-asam na crudo at saka yung gasolina. Wala naman. Para pa kami nagpakamatay doon sa excise tax na yun. Nako. Ayan po, hanggang dito na lamang po. At syempre, napakinggan po natin at napanood ang isang pahayag ng kapatid niya ni Bongbong Marcos na walang iba kundi si Senador Amy Marcos, di ba? Kumbaga, ganyan-ganyan lang magsalita yan, pero unang-una, nai-stress siguro yan. At syempre, dismayado yan, kapatid ni si Senador Amy Marcos. Di ba?
Kaya eto po, no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.